Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Sa Ebanghelyo, Jesus binuksan ng Panginoong Hesukristo ang bibig at tainga ng lalaking utal at bingi. Si Hesukristo ang mukha ng awa ng Diyos. Hilingin natin na habang pinapagaling niya tayo mula sa mga sakit na pisikal at espiritual, matutunan din nating maging mga mukha ng awa ng Diyos at sa gayoy, maging mga tanda tayo sa ating kapwa ng kaharian ng Diyos. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas Dibadong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ating pong inaalala ang kaarawan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Mga kapatid, tinipon tayo bilang ka-anim na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inilalarawan ni Propeta Isaías ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkatapon bilang pagpapagaling sa mga karamdaman ng tao at ng kalikasan. Diyos ang may akda ng bawat pagliligtas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sana aapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y lililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko'y iyong
Diyos na poon, na bubuhay lagi. Ang Diyos mo Siyon, kaluluwa ko'y iyong purihin. Ang Panginoong butihin, kaluluwa ko'y iyong purihin. Ang Panginoong butihin. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, may inaasahang pagbabago sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Tatanggapin natin ang kapwa, dukha man o mayaman, bilang kapatid kay Jesucristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ng isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panaysulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yung magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos sahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito.
Sila'y lubhang nang gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ngayon din po ay ang kaarawan o birthday ng Mahal na Birheng Maria na tinatawag natin Mahal na Birhen ng Solidad. Solidad Club po para sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na napapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng Mahal na Birheng Maria kung saan si Maria ay inihanda sa sinapupunan pa lamang ng tiyan ng kanyang ina. Kaya ang Mahal na Birhen na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, kahit na siya ay nasa langit na, patuloy pa rin natin itong ipinagdiriwang. Hindi ko alam kung ilang taon na ba si Mama Mary, no? Pero at least taon-taon ay hindi natin nakakalimutan kung paanong hindi rin natin nakakalimutan ang mga kaarawan ng mga yumaon na ninyong mga lolo't lola o mga magulang din. So yan po ay isang biyaya na ibinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa ngayon po ating pagnilayan muna ang ating mga narinig na mga pagbasa lalo tigit sa ating ebanghelyo. Meron po ba ditong PWD, yung may diferensya sa pandinig? Mukhang marami, no? Kasi mukhang lahat kasi walang nakakarinig. Mahirap po yung no? Mahirap yung wala kang marinig, no? Tama ba? Mahirap yan, no? Hindi ko alam kung alin yung kung halimbawa lang po, no? Kung pag bibigyan tayo ng pagkakataon, alin ba yung mas pipiliin natin, maging bulag kaysa bingi, o maging bingi kaysa pipe, o kung ano man. Pero magkakaugnay po yan. No? Binigay yan, nilikaya ng Diyos ayon sa kanilang function na dapat na makatulong sa tao para mas makita niya, no, kung ano at kung saan siya dinadala ng Diyos. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, hindi ka bingi. Yung nagsasabi sa yung hindi ka bingi, yan, pipi naman yan. Hindi tayo nagkakaintindihan. Di ba? Ganun, no? Kasi sabi dito, sa description, ang isang taong pipi, yan ay dahil may problema siya sa pandinig. Yan. O, hindi nyo napapansin. Although, siyempre, ngayon, meron tayong mga pamamaraan na kahit ang bingi, pwedeng makapagsalita. No, medyo mahaba-habang proseso kasi kailangan ng masusim pagtuturo ng pagbuka ng bibig kasi hindi nga niya naririnig kung tama ba. Kaya di ba, kapag naalala nyo, kapag may mga bata ay tinuturuan pa lang natin magsalita yung paraan o kasi kasabay yung tunog, di ba? So tinuturuan yan, ha? So ngayon, sa kwento sa Ebanghelyo, mayroong isang lalaki na dinala kay Jesus. Ipinapakiusap na ipatong ang kanyang kamay dito sa lalaking ito. Ito ay bingi at utal. Bingi at utal. So nauna yung pagkabingi ay utal. So yung tenga at yung bago yung bibig. So nakita ni Jesus kung kaya kinuha siya ni Jesus at inilayo muna sa karamihan. Inilayo. Kasi sabi nga dito, no, kung susundan natin, maraming tao doon sa lugar na yan. Maraming tao. Kaya inilayo siya sa karamihan at doon ay ginawa ni Jesus yung parang rito o ginawa ni Jesus yung paraan ng pagpapagaling. Hinawakan o inilagay yung daliri sa tenga. Sige nga po, lagay nyo nga yung daliri ninyo sa tenga ninyo. Yung iba talaga hindi makarinig. No? Yan. Tapos sa kanya tumingala sa langit, nagbuntong hininga at sinabi, Ephata. O sige nga, hawak nga ulit sa tenga.
Sabihin nyo nga po, Ephata. Yan, ang panalangin ni Jesus, mabuksan. Sabihin nyo nga ulit, Ephata. Yan. So mabuksan. At nabuksan yung tenga at nakapagsalita at nawala yung pagkautal ng lalaki. Okay pa ba tayo? Yan. So dito po, maganda na mapagnilayan natin, no? Yung kahalagahan ng pakikinig at kahalagahan ng pinaririnig natin sa tao. Ulitin ko po, no? Yung lalaki ay bingi. Dahil bingi, hindi makapagsilita ng diretso. Inilayo ni Jesus itong lalaking ito para nasa ganon sa unang pagkakataon na makakarinig siya. Sino ang mapapakinggan niya? Si Jesus, ang Diyos. Naalala niyo pa ba kung anong una niyong narinig? Anong una niyong narinig? Anong una? Sa mga magulang, ano ang una niyong pinarinig sa inyong mga anak? Mama? Papa? Parang hindi naman. Kasi mga naririnig kong bata dito, ang naririnig ko, GAGO, PI. Kasi diba sa tenga, diyan nagre-register, nare-record lahat ng mga naririnig at ipinaririnig sa iyo. Yan, kahit sa tiyan pa lang, diba? Kahit sa tiyan pa lang, sinasabi sa atin, no, ng mga psychologists na kausapin mo yung bata. Kausapin mo, maririnig ka niyan. Kaya nga, di ba, kapag yung mga tatay, kapag kinakausap yung mga bata doon sa sinapupunan, no, ng tiyan pa lang, di ba, sumisipa. Sinasabi, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Di ba, kung ano yung sinasabi natin doon sa bata, yun din yung kanyang na lumalabas sa bibig. Kaya lang, hindi talaga tayo aware o napaka-insensitive natin. Kung hindi man insensitive, napaka-irresponsible natin para iparinig sa mga bata, para turuan sila o ituro yung mga dapat na lumalabas sa kanyang bibig. Kung ano ang naririnig, yan ang lalabas sa bibig. Yan yung nare-register, yan yung natututunan. Tapos magtataka kayo kung paano kayo kausapin. Ganun nyo rin kausapin, di ba? Kaya mahalaga po, no, na sa ating, kung lagi tayong makikinig kay Jesus, kung lagi tayong makikinig sa Diyos, yun din ang masasabi natin sa mga taong ating nakakausap. Yun nga lang, malaki ang pagkukulang natin kasi lagi tayong nagbibingi-bingihan. At yun yung isang mahirap gamutin, yung taong hindi naman bingi. Mas madaling gamutin yung taong totoong bingi kaysa sa taong nagbibingi-bingihan. At kadalasan, may pinipili lang tayo kung ano ang gusto natin pakinggan. At ang problema din, narinig mo na, hindi pa lumabas sa bibig mo. Iba pa ang lumabas sa bibig. Kaya laging dapat nagtutugma. Yung nakikita, dapat napapakinggan mo rin. At yung napapakinggan mo, yan din dapat ang lalabas. Kaya lang magkaiba. Nakita mo na, pero iba yung lumabas sa bibig. Dahil iba din yung pinakinggan. So bakit tayo nagkakaproblema? Bakit ka may problema ngayon? Dahil pumalpak tayo sa paggamit natin ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga mahal na Birhen po, no? Sa sinapupunan pa lang, inihanda na siya ng Diyos. Kaya sa paglabas niya sa mundong ito,
Kahit sa gitna ng kahirapan, ang lagi pa rin niya ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Kasi yan din ang naituro sa kanya ng mga magulang. At nang siya ay maging ina na ni Jesus, yan din ang kanyang itinuro sa kanyang anak na si Jesus. Ang maging masunurin sa Diyos. Ang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo. Sige po, sabihin nyo sa katabi ninyo, huwag ka nang magmumura, ha? Nyo, ayaw nyo na naman makinig, di ba? Bakit ka ba sinasabi? Kasi naririnig nga kayo ng mga bata. Dati tinatakpan pa natin yung mga tenga nila kapag meron kayong medyo sensitive na sasabihin. Kung sisigawan ninyo ang inyong asawa, tatakpan nyo muna kasi hindi dapat nilang naririnig yan. Ngayon wala ka ng pakialam eh. Di ba pag naririnig ninyo yung mga bata, sino bang naririnig ninyo? Yung mga magulang. Kung paano silang magsalita, ganun din sila magsalita. Pati nga expression, di ba? Pati yung tono, ganun din. Kaya si Jesus, kung anong naririnig niya, at sinasabi din niya, kung anong narinig ko sa aking ama, yun ang aking sinasabi sa inyo. Kung anong ginagawa ng ama, yun ang aking ginagawa. Kaya gumagawa kayo ng mga little na kayo. Di ba? Pero nawa, sa tulong ng mahal na Birhen na ipinanganak sa mundong ito para maging ina rin natin pagdating ng araw, patuloy nawa tayong lumapit din sa Kanya, magpagabay tayo, patuloy tayong humingi na ang mahal na Birhen, lagi tayong ilapit sa Kanyang anak na si Jesus nang sa ganon ay mabuksan ang ating mga tenga at ng ating mga bibig ay makapagpuri sa Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Humiling tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso't isipan upang sa ating paggaling, magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ang ating itutugon, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawang kasangkapan ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mabubuting gawang makapagpamulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mahihirap, gayon din ang panaghoy ng kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine,
sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama namin, ilumin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama namin, ilumin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan,
Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagdigtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Oong Jesus, kami mahal, iligtas mo kami, tandaan. Oong Jesus, kami mahal, layunan at Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pakindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay ikalawang linggo ng buwan, kaya tinihiling ko po lahat ng mga magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng pag-iisang dibdib sa buwang ito. Maaari po pumunta sa harapan para po sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. May mga anniversary ng kasal. Asan po? Nasa langit na? Saan po asawa? Sa langit. Proxy ka muna. Sige po. Asan din po ang asawa? O kayo na muna mag-asawa? Bakit ba laging wala yung asawa? Sige po. Makapangyarihang Diyos at maibiging Ama, hinihiling namin na pagpalain mo at basbasan ang mga kapatid naming ito na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang anibersaryo sa pag-iisang dibdib sa buwang ito. Sa tulong ng mga panalangin ng Mahal na Birhen ng Solidad, ni San Jose at ni San Nicolas, matupad nawa ang lahat ng mga plano mo para sa kanila. Ipadala mong lagi ang mga banal mong anghel upang sila ay laging samahan at gabayan, saan man sila naroon at anuman ang kanilang ginagawa, at iadya mo sila sa lahat ng kapahamakan, panganib at malulubang karamdaman. Kasama din ang kanilang mga mahal sa buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas, harap sa isa't isa. Harap po. Tayo na muna. O, kiss naman po. Congratulations po. Mari na po. Pwede na kayo mag-honeymoon. At ngayon po ay gaganapin natin ang pag-aalay ng mga cakes o tinapay sa Mahal na Birhen bilang paggunita natin ang kanyang kaarawan. Yan po mga tinapay o cakes ay atin po ipamamahagi mamaya po sa mga higit na nangangailangan
bilang ating pong pagpupuri sa Diyos at pagpapasalamat sa pagkakaloob sa mahal na Birhen. Awitin natin ang Salve Regina habang nag-aalay ng bulaklak po, ng cake. Happy birthday, Mama Mary. Pwede bang masayang happy birthday? Salamat po sa mga nag-alay ng cake at tinapay. Hindi po inyo yan, ha? Papamigay natin, ha? At ang pinakamagandang regalo sa kaarawan ng ating mahal na ina ay yung tayo po ay makinig sa kanyang anak na siya naman lagi niyang habilin sa ating pong lahat. Pagkatapos po ng misa ay yung karakol, no, ay sa labas po. Kung wala po kayong gagawin, iniimbitahan po kayong sumama at pagkatapos po niyan ay sama-sama tayong mag-aalmusal po. Libre po ngayon. Wala pong bayad niya. Libre ngayon. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús